Oh. Pero para sabihin mo sa NBI na imbestigahan lahat ng nagbabatikos, pumupula, nagkikriticize sa Quadcom, foul po yan. Ewan ko, wini-weaponize nilang NBI. Sinabi na ng ating Korte Suprema, ang mga public officials ay hindi dapat balat sibuyas. They should not be onion skin. Sumaba kayo sa public life. Kayo ay dati pangkaraniwang mamamayan. Kumbaga sa kwan hindi kayo napapansin, nagpapansin kayo. Tumayo kayo. Nagpa-cute kayo, nagpasikat kayo, pinromote nyo yung sarili nyo bilang isang magaling na public servant. Tumakbo kayo sa eleksyon, nangampanya kayo, umikot kayo, kinamay-kamayan nyo yung mga tao, lumalabas kayo sa TV, sa radyo, sa social media, sa mga digital platforms. Naniwala na kayo ay magaling, nilukluk kayo sa mababang kapulungan bilang representante. That is the price you pay. Talagang pupunahin at pupunahin kayo. Parang boksingero yan. Natatandaan mo, palagi nating sinasabi rito sa programa natin, yung sa Quadcom, ang matinu-tinu lang dyan si Congressman Barbers. Ace Barber. Hindi naman pala masyadong matino kasi alam mo ang ginawa nito. Alam mo ba namang sabihin sa NBI, imbestigahan daw yung mga vloggers, mga nasa social media na binabatikos ang Quadcom? Haller! Alam niyo po mga kasama, Naisip niya yun? Boss Ace, alam kong ikaw talaga pinakadesente dyan. Baka nakakalimutan mo lang o naiwanan mo isang beses pagkatapos mong magsipilyo, parang pustiso, naiwanan mo sa baso yung decency. Sir, ang Quadcom po ay isang committee ng mababang kapulungan. Ang mababang kapulungan is composed of members of the House. Ang members of the House ay mga public officials. Ang ating saligang batas ay nagbibigay ng mga karapatan sa ating mga mamamayan na batikusin, punahin, pulaan, kahit loko-lokohin ang ating mga public officials. Wag lang libelous. Meron po tayong batas ng libel. At meron ding cyber libel. Pag lumampas po sa bounds ng free speech ang isang mamamayan, pwedeng idemanda. Pero para sabihin mo sa NBI na imbestigahan lahat ng nagbabatikos, pumupula, nagkikriticize sa Quadcom, foul po yan. Ewan ko, wini-weaponize nilang NBI. Sinabi na ng ating Korte Suprema, ang mga public officials ay hindi dapat balat sibuyas. They should not be onion skin. Sumaba kayo sa public life. Kayo ay dati pangkaraniwang mamamayan. Kumbaga sa kwan hindi kayo napapansin, nagpapansin kayo. Tumayo kayo. Nagpa-cute kayo, nagpasikat kayo, pinromote nyo yung sarili nyo bilang isang magaling na public servant. Tumakbo kayo sa eleksyon, nangampanya kayo, umikot kayo, kinamay-kamayan nyo yung mga tao, lumalabas kayo sa TV, sa radyo, sa social media, sa mga digital platforms. Naniwala na kayo ay magaling, nilukluk kayo sa mababang kapulungan bilang representante. That is the price you pay. Talagang pupunahin at pupunahin kayo. Parang boksingero yan Hindi ka pwedeng maging boksingero. Hindi ka pwedeng tumungtong dun sa ring at ayaw mo masuntok. Lalo na kung ang Quadcom, panay ang suntok. Panay ang banat nyo kay Pangulong Duterte, sa mga witnesses, pinakukulong nyo. Talagang pupulaan kayo dahil criticism of the official acts of public figures ay part and parcel ng demokrasya. Yan ay kasama sa checks and balances. Yan ay deterrent. Yan ay para mapigil ang yung tinatawag na abuso. Sapagkat may pumupuna. Kanya nga po, ang tawag sa media ay fourth estate. Sapagkat yan ang pumipigil. Kasi ang, di ba, at tripartite system of government tayo. May lehislatura, may ekutiba, may hudikatura. Lahat yan pwede nating pulaan. Kasi nga, ang fourth estate, kasi yan tatlong yan, checks and balances yan
pag umaabuso ang executive, nandyan ang judiciary. Okay. Pag umaabuso ang legislative, nandyan ang executive, may veto power. Pag ang batas ay masyadong sa tingin ng Pangulo ay hindi karapat-dapat dahil ito ay masyadong mahigpit o hindi tama, pwede niyang i-veto. Hindi na magiging batas yun pag hindi niya nilagdaan, vinito niya. Okay. Ganun po checks and balance para pag may lumalampas, pag may nagmamalabis sa kanyang kapangyarihan, may isang ahensya na pipigil. Ayun. Pero paano pag hindi ganon ka-epektibo ang pagpigil? Sapagkat kung ikaw po, katulad ng ginagawa namin, pag may abuso ang legislatura, kami po ay pumupunta sa judiciary. Pero, siyempre po, kailangan ng due process, kailangan ng hearing, hindi naman natin nasisisi ang judiciary. Medyo hindi po ganun kabilis ang remedyo sa judiciary. Anong remedyo mo? Media. Yan. Baka sila pwedeng bumatikos. Kita nyo, babatikos ng media, yung ginagawa nilang illegal na abuso ng contempt powers, di ba? Katulad nun, si Zuleika Lopez, anong ginawa? Di ba? Pinalaya na. Marami nang pinalaya. Yan po ang role ng media. Kaya nakalagay sa konstitusyon, no law shall be passed abridging the freedom of expression or of the press. Ng press, ng prensa, ng media, or of the right of the people to peaceably assemble, to petition the government for redress of grievances. Ano pang hindi pwedeng pigilin? Yung pagtitipon-tipon ng mga tao, katulad ng mga pulis, hinaharang yung mga tao sa EDSA. Hindi naman pala nananakit, ano? Alin? Yung nagkagulo nga, saan ba yun? Hindi, yun yung mga leftist organizations, yung mga tinatawag, yung iba siguro rin, Communist Front Organization, yun ang nakipagbugbugan sa pulis. Yung mga pro Duterte ay maayos naman, hanggang sigaw-sigaw lang yon. Ganun po yun, hindi nyo pwedeng pigilin yung. Kaya nga sa ating bansa may tinatawag na freedom parks, katulad ng Liwasang Bonifacio. May batas po tayo dyan tungkol sa freedom parks, hindi mo na kailangan ng permiso. Sapagkat when you ask for permission, to that extent, nakokontrol ang iyong freedom to assemble o freedom of assembly. Yan. Okay. So, yung ginagawa mo, Mr. Barbers, bawiin mo na yan, baka mawala ang bilib sa iyo ng maraming tao. Hindi lang naman ako bilib sa iyo. Pag may nakakausap ako, ang laging sinasabi, si Barbers ang pinakamaayos dyan. Pinaka-decente dyan, hindi nang aabuso, mahinahon lang. Pero yung sasabihin nyo, kasi natatawa nga ako alam mo, Jubes. Minsan yung mga tao na nabibigyan mo ng poder, akala mo mga juice-juice na sila Eto example. Noong ako ang abogado nung ni Dargani at saka ni Lincoln Ong doon sa Parmali. Kamakailan lang ito. At ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Gordon. Oo. Sinabi ko, kinriticize ko ang Senado, sabi ko ito'y kangaroo court. Bina-violate yung mga rights ng kliyente ko. Akala mo, sabi ni Gordon, binabastos mo yung committee. Pwede kang i-cite in contempt. Sabi ko, go ahead. Pero basahin mo muna, mag-aral ka muna doon sa ibig sabihin ng contempt powers ng Senado o any of its committees. Ang contempt power po ay nandoon sa Konstitusyon at saka nasa Senate rules ninyo. It should have been committed within the halls of the Senate. Pinatawag ka roon, dumalo ka, may ginawa ka na sa tingin nila ay contemptuous, iko-contempt ka. Hindi naman ako nasa Senado. Nasa labas ako. Hindi nyo ako resource person. Hindi nyo ako witness. Nasa labas ako. I was exercising my right to free speech. Yung tinawag ko kayong kangaroo court. Kahit gaano kasakit sa inyo yung sinabi ko, ay hindi pwedeng contempt. Kung tingin nyo libelous, demandan nyo ako ng libel. Dinidreer ko siya. Demanda mo ako ng libel. Contempt. Hindi go ahead. Di magmukhang engot ka dyan. Pinapakontempt mo yung taong wala naman not before. It should have been that contemptuous act should be committed before or so near the committee para ito ay hindi respetuhin. Dinadare ko siya. Sabi ko, buwan-buwan, sinasabi ko yan sa X, yung Twitter pa dati. Gordon, kailan mo ako di-declare in contempt? Gordon, pinapaalala ko sa iyo, di ba may banta kang i-declare mo ako in contempt? Declare mo.
O, hindi niya ginawa. Siguro Nabasa nahimasmasan siya o na may nag-advise sa kanyang abogado, hoy, declare mo yung contempt yan, tatawanan ka. Opo. Papa-aresto mo ako for exercising my freedom of speech. Go ahead, paresto mo ako. O, di lalabas ka, tawak-tawa ka. In the same way na, yung Lincoln Ong, nung dinesisyonan ng Supreme Court, sinabi, mali si Gordon sa pagpapakulong sa aking kliyente. O, di tama pala ako all along. O, ginawa na naman to ni Congresswoman Luistro. Meron pa siyang mga threat na, yung mga atake ni Atty. Topacio against the Quadcom shows that he's disrespecting. Parang sinasabi niyo, pako-contempt kita, di pa contempt mo, wala kang karapatan, wala kayong poder magpa-contempt sa criticisms against you. Now, knowing that, siguro, ang tagal nila bago maintindihan yan, ano? Abogado pa naman si Luistro, medyo matagal. Akala kasi nila yung power nila absolute, Sila yung hari ng Pilipinas. Parang lese majeste. May lese majeste law kasi, Jubes, sa ibang bansa. At tulad ng Thailand. Yes. Ang Thailand, may batas. Pag inupasala mo, alam ba nila kung anong ibig sabihin ng upasala? Yung ininsulto mo, Okay. ang hari, ang reyna, members of the royal family, pwede kang ipakulong. Ayun. Sa England, meron din kasi yun naman mga bansang yun, may monarkiya. Opo. May hari doon di ba? King of Thailand. Ang King of Thailand is a sovereign. Makapangyarihan ng King of Thailand. Ang UK ay constitutional monarchy na. Kanya, hindi na nila ginagamit. May batas. Opo. May batas doon, pero yun ang tinatawag sa common law country na dead letter law. Opo. Ibig sabihin, hindi na ginagamit yon. Ayun. Kaya dead letter. Common law country po kasi ang UK. In a civil law country like the Philippines, walang dead letter law. Ibig sabihin, in the sense na basta nasa statute books yung batas, hanggang hindi nire-repeal yan ng lehislatura, yung batas na yan ay pwedeng ipatupad anytime. Ayun. Kaya minsan, Kenkoy, alam mo ba sa revised penal code, criminal tayong lahat. Why? Oo, kasi meron doon na lumang batas. Okay. Na sinasabi, pag ikaw ay nag-ipon ng barya na mahigit sa halagang 50 pesos, yan ay criminal offense. Huwag mo sabihin, wala tayong barya lahat sa bulsa natin ngayon na ang More halaga than ay 50 pesos. kasi noon, malaki halaga ng pera. Opo. Pag ikaw ay nag-ipon ng barya at meron ng kusing yung half centavo. Yeah. Di ba? May 1 kusing. cent yung May 1 sentimo. isang sentimo. Pag nag-ipon ka noon na 50, anong tawag dito? Yung sirkulasyon Opo. ng barya, maapektuhan. Ayun. Kasi maraming naiipon sa iyo. Ngayon, maraming barya, 20 pesos Opo. O, di ba 20 pesos ka lang na barya, criminal ka na. Oh my God. Hindi pinapatupad yun. Pero kung may lukulukong magpapatupad noon, pwede. Yan ang sinasabi ko. Bakit? Hindi nyo kaya, tira kayo ng tira sa mga mga resource persons, iniinsulto nyo, pinapakulong nyo, hindi nyo kayang tanggapin yung criticism ng mga tao. Siguro, nararamdaman nila na ang criticism sa mga tao, ang feedback ng mga tao, ay overwhelmingly against them. Kita nyo yung pag merong live feed, yung Quadcom, natignan mo na ba, Jubes, yung Opo. mga comment? May mga 70% laban sa Galit. kanila Opo. Bago yung mga pupuri sa kanila, isa lang ang sinasabi. Yes. Congressman Luistro, ikaw ang the best. Congressman Fernandez, ikaw ang the best. Opo. Bla bla bla. Alam mo, troll Pero yung mga bumabati ko sa kanila, mga organic, iba-iba, maraming tao. Pero dapat, attorney, maging thankful na rin sila. Kung negative man yung bounce back sa kanila, tanggapin nila yon at doon sila nakikilala. Oo naman. At saka if ever na mali sila tapos kinorek nila, much better na mas hahanga. Di ba ang mga Pilipino humahanga sa naaapi, di ba? Oo. Mas lalong tumataas yung rating ng nagkakamali pero inaamin mo. O dapat nga magpasalamat Dapat sila ganun Before the Quadcom, sino Yes. ba nakakilala kay Luistro? Kay Adyong, kay Suarez, puro non-entity yan si Abante, si Pasensya na, Paduano. talagang hindi ko kilala. Hindi mo kilala yan Si Adyong, Congressman Adyong, thank you daw sabi ni Mang Rod, nagbayad ka na daw ng Amerikana. Pwede ko nang bakitin yung pangalan Dahil mo. sa'yo.
hindi ko sinasabing dahil wala akong binabanggit doon, ha? Parang ano, Thank you daw, sabi naman ko. Maganda yung Pasko niya. At umorder pa rin ako ng mga Amerikanang katulad ng sa'yo. Di ba? Sapag idol ko siya. Ayan, attorney, yun yung magandang sample. Although, ang dating ay negative, pero naging positive dahil nagkaroon ng outcome na tama. Oh, yun. That's good enough. Yan, nakakatuwa yung mga ganyan. Sayang, kaibigan ko pa naman ang tatay ni Congressman Barbers. Ganun ba? Oo, that time kasi si James Barbers, right? Oo, kaibigan ng tatay Ako'y mo rin miyembro yan. po ng, pero ako, young member ako ng NGO niya. Pero sana hindi totoo yung sinasabi ni Congressman Barbers Yeah. na wine-weaponize niya yung NBI para hibulin yung mga vloggers. Sana, eto lang bago tayo mag-break, eto Opo. lang ang sanang wish ko. Sana yung sinabi ni Congressman Barbers ay hindi totoo. Sana kwentong barbero lang. Yeah, Kasi backtroll Barbers. lang yun. Sana tayo mga kasama. Magpabalik ang Yes, Joe Topacio.